Balik po tayo dito sa EDSA Santolan Busway Station at tuloy-tuloy ho yung operasyon nitong mga tauhan ng SAIC, DOTR, Special Action and Intelligence Committee for Transportation. At mamaya nakita nga ho natin dito kung paano yung ginagawa ng operasyon. Ilang minuto pa lamang po nakalilipas nung harangin nila ang isang ambulansya dito. At aalamin natin kung ano ang naging violation nung ambulansya na dumaan dito. Last week, tatandaan nyo, may isang ambulansya po na hinarang din dito at nakita na may paglabag din. Ngayon, kasama ho natin ang head ng Special Operations Group ng SAIC DOTR, si Ginoong Rayson de la Torre. Sir, mula kanina siguro bago alas 5:30, 5 o'clock, may mga nahuli na ho ba tayong ibang mga motorista dumaan dito sa EDSA Busway? Tama po kayo, Ma'am Susan. At isang magandang umaga po sa inyo at ganoon din po sa ating mga nakasubaybay na mga kababayan. May mga nahuli na po tayong mga lumabag dito po sa ating mga panuntunan dito po sa EDSA Busway. Kagaya po nung inabutan natin kaninang isang ambulansya na dumaan po dito at hindi naman po authorized yung kanya pong binigay na dahilan na kanya pong pagdaan dito sa loob ng EDSA Busway. Lilinawin lang ho natin, Sir Rayson. So pagka-ambulansya, siyempre nasa isip ambulansya to eh. So sinasakyan usually ho ito ng mga pasahero. Kung dadaan dito ho ang ambulansya, ano ba yung allowed na dumaan sa EDSA Busway gamit ang ambulansya? Ayun, napakagandang katanungan po yan, Ma'am Susan. Sasamantalahin na rin po namin ng pagkakataon para ho maiparating sa ating mga kababayan at mabigyan ho ng linaw. Yun ang ating panuntunan dito po sa paggamit ng EDSA Busway. Ang pinapayagan po nating ambulansya na dumaan dito po sa loob ng EDSA Busway, ayun lamang pong may mga pasyente na emergency case ang sakay. So pag sinabi po nating emergency case, ito po yung mga agaw buhay, life and death situation na po yung kanyang sakay, yun po papayagan po natin at kahit naman po wala silang maipakitang dispatch o kaya yung dokumento, nakita naman po natin yung sitwasyon ng kanyang sakay, ay papayagan po natin. Pero kung halimbawa naman po na ang pasyente po niya ay magpapa-check up sa ospital o mga ibang bagay po yung kanilang gagawin, ay hindi po natin pinapayagan sapagkat yung pong ating dispatching, nagkakaroon po tayo ng problema sa pagdidispatch natin ng mga bus kapag ka po may nasisingit tayong mga emergency vehicles. Dahil kinakailangan po nating itulak yung ating mga bus para mabigyan natin ng daan itong mga sasakyan na mga ginagamit sa mga emergency cases na ganito. Yun naman po yung ating nagiging problema sapagkat yun pong ating mga commuters, nagkakaroon din po ng pagkaabala yung kanilang pagbiyahe. Apo. At para lang ho sa kaalaman ng mga dadaan dito at kayo ho'y mahuhuli, matitikitan, magkano ang multa kung sakali ay first offense na dumaan sa EDSA Busway? Opo, yung pong ating penalty sa inyo pong pagdaan o paglabag po dito sa EDSA Busway ay may kaakibat pong multa na 5,000 pesos. First offense po yan. First offense po yun, plus meron po tayong demerit points doon po sa inyong mga lisensya. Kaya kung ito naman po ay ating sasabihin natin binabaliwala, yun iba ho kasi ang tinitingnan, mura lang pala yung multa, kaya pa yan, kaya pang bayaran. Pero ang mag-ingat po kayo doon sa demerit points, baka hindi po ninyo nalalaman o hindi nyo na monitor isang araw, wala na po kayong lisensya dahil na-revoke na po. Dahil doon sa tuloy-tuloy na violation? Yes, opo. Okay. So maraming salamat sa Ginoong Rayson de la Torre. Siya po ang head ng Special Operations Group ng DOTR SAIC at tuloy-tuloy yung kanilang operasyon dito dahil talagang sa kabila ho ng talaga namang malawakang information drive kung alin yung mga hindi pwedeng dumaan dito. May mga motorista pa rin yung dumadaan. Actually, hindi lang ho ambulansya, may mga nakamotorsiklo din na tinikitan ho dito dahil sa paggamit ng EDSA Busway. So, yan po muna ang sitwasyon mula dito sa ating lugar, dito sa EDSA Santolan Busway Station. Back to studio po tayo. Sir, thank you so much. Thank you po. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.